sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nila ni Harvey. Siya yakap ang sarili habang nakatungo. Ito naman ay palakad-lakad sa harap niya. Gusto ko nang makitang ano ko. Natin. Ayaw niya nang dagdagan ng galit nito at baka tuluyan na siyang sakta nito ng pisikal. Tomorrow, Janine. Tomorrow. Tila hinalukay sa balon ang boses nito. Tila napakalalim ng pinaguhugutan ng lungkot. May flight kami bukas ng aga. Muling naningkit ang mga mata ni Harvey. Ang ngayon-ngayon lang ay napapayapa ng ekspresyon ay kaagad na nagbago. Sinisigurado mo talaga na maaga mong mailalayo ang anak ko sa akin? Napatungo siya. Nasukol siya. Hindi sanay si Adi na magkahiwalay kami sa pagtulog. Hindi siya susuko sa paglalahad ng rason niya. Nakatungo man ay bumabaon pa rin ang mga titig ni Harvey sa kanya. Tomorrow, I promise. Bahagya na nagbago ang tono ng boses nito. Naging mababa na naman. For now, kumain na muna tayo. I am starving. Uuwi na lang ako, Harvey. Bukas na lang kita babalikan. Tila nawawala ng pasensya si Harvey sa kanya. Yes, go home at tuluyan ko nang ilalayo ang anak ko sa'yo. You know, I am capable of doing that. Banta na kaya nitong patotohanan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kaya huwag mong sagarin na pasensya ko. Namumuro ka na sa akin dyan eh. Useless ang makipagtalo dito. Pamamahay ito ni Harvey at batas nito ang masusunod. Napasunod na lang siya dito sa komedor kung saan may nakahandang take-out food. Nagugutom na din naman na siya. Kaninang umaga pa ang last meal niya. Maupo ka. Inuusog ni Harvey ang isang silya para makaupo siya. Ito pa ang mismong nag-ayos ng pagkain niya. Habang kumukuha ito ng mga kubyertos ay nasundan niya ito ng titig. Wala pa rin pinagbago. Maliban na lang sa mas naging mature ito ay ganoon pa din ang kisig nito. He still looks an Achilles in every inch. Mabuti na lamang at nailipat niya ang paningin nang mapadako sa direksyon niya ang titig nito. Particular ang interior ng kusina. The same paint, color, same placement of the furniture and kitchen appliances. Pati ang bulaklaking kurtina na isinabit niya sa bintana at ang white fruit basket na binili niya noon para sa penthouse. May laman pa din iyong green and yellow lemons. She must commend Megan for keeping everything. Lamang ay may kirot iyong hatid sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasan. Here. Ang tunog ng flatwares na ipinatong nito sa white coral plate na inilapag nito sa kanyang harapan ng umagaw sa kanyang pag-iisip. Ako na. Umangal na siya ng akmang ililipat nito ang pagkain nasa staro sa plato niya. Ayaw niya lang kasisagan nitong pakaramdam na tila may nasaling sa kaibuturan niya. Buntong hininga ang naging sagot nito. As much as I remember, ayaw mong direktang kumakain sa plastic. So, naalala nito ang trivial na bagay na iyon? Ano naman? Naupo na din ito sa mismong tapat niya at nagsimula ang tahimik na pagkain niya. Kapansin-pansing ni hindi ginalaw ni Harvey ang pagkain sa harap nito. Sa ilalim ng kanyang mga talukap ay nasisiguro niyang sa kanya nakapako ang mga titig nito. Nakatukod sa baba nito ang magkasalikop na mga kamay. Kung alam lang ni Harvey kung gaano siya pinananayuan ng mga balahibo sa ginagawa nito at kung paanong nangangatog ang mga tuhod sa ilalim ng mesa niya. Ganoon pa rin ang epekto ng matitiim na mga titig nito. Napatunayan niya. Ipapatag na lang niya ang tila nagbabaku-bakong pakaramdam. A sight of little weakness is bad for her, great for him. At saka wala ba itong asawang magagalit na pinapapasok ang ibang babae? Nasa na ba ang Megan na iyon? Biglang naging mapait ang sweet and sour na nilunok niya. Malinaw sa alaala niya ang mukha nito habang hinahabol siya sa hagdanan. You were not married. Naibaba niya ang hawak na spoon at napatitig dito. Sa palasansingan niya ito nakatingin. Marriage did no good to me. Fake marriage. Nahaluan ng himig ginampo ang boses niya. Masakit pa rin hanggang ngayon. Yet, we have Adi. Yun ang pinakamaganda nangyari sa kanya. Ang magkaroon ng Adi. Sa kabila ng salimuot ng buhay, may nagpapangiti at nagpapaalala sa kanya na mahal pa din siya ng Diyos. Napakarami kong tanong sa iyo, Janine. Pero may bukas pa. May ibang mga araw pa. Siya din, madami. Pero ayaw niyang ungkatin ang lahat ng may kinalaman noon dahil paniguradong mabubuhay lang ang sugat sa puso niya. Buhay na nga, parang latang nabubuksan. Bakit kailangang ipagpabukas pa? Ngayon na tayo mag-usap. Nasaan ang anak ko? My terms. Jenny, my terms. Naiinis siya sa sinabi nito lalo na sa karugtong na pangungusap.
Don't even attempt to negotiate with me. Sinandal niya ang likod sa upuan na tumalukip-kip. Eksakto na rin namang natapos siya. Kung makamando ka parang pag-aari mo ko. Her statement sounded as vapid as she could. Gusto niyang iparating dito na wala siyang kainte-interes dito o sa kung anumang sasabihin pa nito. Tumayo ito at sininop ang pinagkainan niya. Ang dating sa kanya ay walang epekto ang mga sinabi niya. Alam mo ang paakyat sa silid natin, di ba? Silid natin. May hatid na kilabot sa kanyang puso ang sinabi nito at takot din. Naririto ka para sa anak mo at hindi ang lumandi. Paalala niya sa sarili. Iniwan niya si Harvey na ngayon ay papasok na sa kusina. But no way. Kailanman ay hindi na siya aapak sa impyernong silid na iyon. Tumayo na dun siya. Naglakad patungo sa sala at naupo sa pang-isahang sofa malayo sa couch na iyon. Inilinga niya ang paningin sa nakapatong sa buffet table. Ang golden tara na napalunulan nila sa auction noon. Pati pala ang kabuang ayos ng bahay ay gaya pa rin ang iniwan niya noon. Pati ang kurtina at ang uri ng bulaklak sa mga florera. May bumangong hangaring silipin ang hardin, but she chose not to. Dwelling in the past is certainly not a good idea. Napapagod siya ngayong araw na ito kaya kadidikit pa lang ng likod niya sa malambot na kutsyon ay ginupo na kaagad ng antok ang kanyang buong kamalayan. Napapasarap ang tulog niya lalo na nang maramdamang tila may dumuduyan sa kanya. Nananaginip ba siya? Parte din ba ng panaginip na yun ang tila paglapat niya sa napakalambot na ulap? Nais niyang imulat ang mga mata pero masyado siyang hinihila ng antok. Harvey? Ang nanulay sa kanyang lalamunan nang sapilitang ibinukas ang mga talukap ay mukha nito ang rumihistro. Harvey? Muli ang paghila sa kanya ng antok. Kanina pa pinagmamasta ni Harvey ang nahihimbing na si Janine. Kanina pa rin gustong umangat ng palad niya para haplusin na makinis nitong mukha. Jesus, kung alam lang sana ni Janine kung gaano siya nagpipigil na gawin iyon. Nasa pagitan siya ng gusto niyang mayamot kay Janine dahil sa ginawang pagtatago sa anak nila, pero malaking bahagi sa kanya ang nananabik sa babae. No, his whole being is aching for her. Naikuyom niya ang kamao. Ang lapit-lapit nito pero hindi niya maaring hawakan at baka kumaripas ito ng takbo. He couldn't afford it anymore. Mababaliw na siya pag nagkataon. Kailangan pa niyang gumawa ng ganitong mga tricks para lang masigurong makakalapit sa mag-ina niya. How his heart leaped habang tinititigan ang larawang ipinadala ni Sheila sa kanya sa messenger. Harvey, are you busy? He was, but the moment na lumiwanag sa screen ang mukha ng batang iyon, halos mabitawan niya na ang hawak na cellphone. Ang mga nilikhang imahin niya tungkol sa magiging itsura ng anak ay naging konkreto. Everything else about that kid was him. His heart beat wildly with the sight of that kid. Wala sa sariling napatayo at nabuksan ang botones ng polo niya. Breathing became so hard that his chest tightened. Ang nagpipresent na tauhan sa conference room ay nawala sa kanyang radar. Whose kid is that? Alam niyang kanya, ang batang iyon. Alam niyang nagbuntis si Janine 5 years ago, kaya nga hindi siya huminto sa paghahanap dito. He could still vividly remember the day he learned about his unborn child, kung paano siyang nagwala at naghagis ng mga gamit. God, naikuyom niya ang kamao. Then another picture came. Sa larawang iyon ay ang nag-iisang babaeng nagpapasikip ng kanyang dibdib. His Janine, ang mahal niya. The woman he is obsessed with. Sinuyod niya ang kabuuan nito. Karga-karga ni Janine ang anak nila. Gusto niyang magmura at maiyak sa magkahalong damdamin. Janine bore him a child, all alone. Habang tinititigan na mag-ina niya sa larawan ay naghahalo-halo ang emosyong lumulukob sa puso niya. Parang sasabog ang dibdib niya at nandoon ang awa para kay Janine. Wala siya sa tabi nito noong nagdadalang tao ito at noong isilang si Addie. Kung paano nitong nagawang palakihin at balikatin ang responsibilidad ng mag-isa. Well, she didn't have to kung inamin lang sana nito ang lahat. Addison Preston Reyes. Nakapagkit pa talaga ang pangalan ng ama niya sa buong pangalan ni Addie, pero may kulang. She should have been a San Martin. Ganoon na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin, Janine? Gusto niyang magwala kanina habang nakikita takot na takot si Janine nang makita ang ama niya at siya na nakabasid sa mga ito. Halos itago na nito ang anak nila sa kilikili nito. Somehow he managed to contain his emotions.
Pupunta ako ngayon dyan, Sheila. Put everything in order, Harvey. She might run away if she knew na alam mo na ang tungkol kay Addie. Tomorrow is Dad's burial. Dumiretso ka na sa sementeryo. I wanna see them. Now, Sheila. This mother couldn't wait. He excused himself from the meeting. Hanggang kailan ba magbabago ang tingin mo sa akin, ha? You just keep on invading me. Napako ang tingin niya sa buong mukha nito. Motherhood must have suited her well. Mas naging maganda ito. Mas naging makinis and those luscious lips. God, they are screaming for attention. Nagaanyayang dampian at hagurin. How he longed for those times na malaya niyang nadarama ang makipot na mga labi nito. Namaybay ang paningin niya pababa, down to her neck. Napasinghap siya. It is one of his most favorite place to linger his lips. His gazes traveled down her two most precious moons. They were perfectly suited for his palm. Unconsciously umangat ang palad niya. Drum these carnal thoughts. Para siyang bumabalik noong gabing muntika na niya itong magawa ng pagkakasala. Kung hindi niya pa iiralin ang kontrol, God knows na lalangoy siya sa kasalanan na maaaring magtutulak dito palayo sa kanya. Because God forbid, he wanted to ravage her body once more. Shit. Iniwas niya ang mga paningin pero ang mga matay bumabalik sa kabuuan nito. Janine is like a fine wine. Mas gumaganda, mas tumatamis sa paglipas ng mga taon. Sure, she changed. Kahit ang glasses nito ay hindi nasuot. Maybe she had her eyes corrected. Pati pananamit nito ay hindi na ganoon kakonserbatibo. And she changed the color of her hair. Ang dating unat at itim na buhok ngayon ay hanggang balikat na lang. Naging wavy at brunette ang kulay. The confidence she exuded was far more different than that of that woman he had been 5 years ago. Naihilamos niya mga palad sa muka. The throbbing pain in his groin was undeniable. 5 years, ang tagal na panahon. He hated to think na may ibang lalaking lumalapit-lapit dito. Janine is his alone. Jesus, naninikip ang dibdib niya. Isipin pa lang na may ibang humawak dito at nakadama sa malambot nitong katawan. Ang dami niyang gustong itanong dito kanina. Tsansa na sana niyang magtanong pero nang makita ang luhaan nitong mukha, ay kusang nalusaw ang anumang yamot niya. Nang ibabaw ang hangarin palisin ang luha nito, pupugin ito ng halik at yakapin gaya noon. Ang tagal na ng huling beses nila, sa silid na ito, sa kamang ito. He missed those moments. Kapag may mga gabing nangungulila siya, binubuhay niya sa utak ang mga magagandang alaala nila ni Janine. Those times when they were crazily in love with each other. Babawiin ko ang anak ko at kasama ka sa mga iyon, Janine. Kung may ibang lalaki man ay pipilipitin ko ang leeg ng kung sino mang iyon. Kailangan niya lang maging maingat. Ayaw niyang sa isang paglingat ay maglalaho na naman ang mga ito sa paningin niya gaya noon. He waited for 5 long years para makita ang anak niya. She will never leave my side again. Never will I let that happen. You belong to me, Janine. For Petra's sake, naluluha siya sa mga naiisip. Noong lumayo ito, halos mabaliw siya sa pangungulila. Mahigit 1 taon din ang buhay niya ang nasayang. Nawalan siya ng direksyon. Lagi siyang naglalasing at dumating sa puntong pati ang negosyo ay napabayaan niya na. And if not because of his father and Tito Clarence, siguro ay hindi pa rin naayos ang buhay niya. Minsang aksidenteng nagtagpo sila ni Tito Clarence. May isang mahalagang payong binitawan nito sa kanya. It was unsolicited ngunit tumimo sa utak niya. Ayusin mo ang buhay mo, Harvey. Be the best man that you are. Nang sa gayon ay mas karapat-dapat ka pa kay Janine kapag dumating ang pagkakataong nagkita kayo ulit. Ang taong minsan niyang nagawa ng pagkakamali ay siya pang tumulong sa kanya para baguhin ang unti-unti nang nawawasak niyang buhay. He did a 360 degrees turnaround. Inayos niya ang buhay niya. Ibinuhos sa negosyo ang buong atensyon. Kapag sinusumpong siya ng pangungulila, binabalikan niya ang mga masasayang araw nila ni Janine. Janine had become the sole reason for living at ngayong nasa tabi na niya ito, hindi niya hayaan na mawawala pa ito. They will be family. He, Janine, and their little Addie. Naninikip ang dibdib niya. Ang mga mata ay ayaw kumurap dahil baka sa muli niyang pagdilat ay mawala na naman ito sa paningin niya. Lagaslas ng tubig mula sa kung saan ang nagpamulat sa kamalayan ni Janine. Estrangherong silid ang kinaroroonan niya. Nasaan ba ako?
Puting kisame, kulay gray at white interior at ang pamilyar na malambot na kama. Diyos ko, napabalik ko siya ng bangon nang maalala ang kinaroroonan. Natutop niya ang kanyang dibdiba. Nasa silid siya ng bahay ni Harvey at nakahiga sa mismong kama nito. Binuhat ba niya ako? Hindi niya naalalang umakyat siya dito kagabi. Diyos ko. Sinuri niya ang sarili. May damit pa din siya. Wala din siyang nararamdamang pagbabago sa katawan. Ang suot niya kahapon ay suot pa din niya hanggang ngayon. Don't worry. Wala pa akong ginawa sa'yo. Wala pa. Otomatiko niyang naibaling sa ibang direksyon ng paningin ng makita nito si Harvey na nakatapi lang ng tuwalya. Kalalabas lang nito mula sa banyo. May tumatakas pang ilang butil ng tubig sa buhok nito. He was wet and unpleasant thoughts run through her mind. Ang hudyo ay sinadya talagang lumigid sa kabilang side kung saan kita niya ang mala-Adonis na katawan. 5 years had gone by and he remained gorgeously handsome and muscular. His broad shoulders and toned abs were screaming of attention and touch. Touch talaga, Janine? Bakit ba kasi namamagnat sa katawan nito ang mga titig niya? Sa bahagi pang kung saan ang tuwalyang nakabalot ay halos nasa puno na ng kasalanan nito at bumabakat doon ang kahandaan. Alam niya at ilang beses nang nakita at nadama ang nakatagong alindog. Hindi niya naalalang umakyat siya dito kagabi. Nice view, ha? May pilyong ngiti sa mga labi nito habang huling-huli siya sa aktong paninitig. Pinakaunang ngiti mula nang magtagpo silang muli. Yung tipo ng ngiti na nanunudyo. That kind of playfulness whenever he would ask for another round. Ililipat na sana niya ang paningin sa ibang direksyon nang bigla na lang ay hablutin ni Harvey ang nakataping tuwalya at tumambad sa kanya ang well-sculpted na paupo nito mula sa likuran. Nag-init ang sulok ng kanyang pisngi at ang init ay gumapang patungo sa kanyang kalamnan at patungo sa... No. Ang bastos mo rin no? She acted horrified. Tumayo siya at lumayo kay Harvey, ngunit ang gago ay ngingisi-ngisi lang. Aliw na nakikita siyang namumula at naapektuhan. Maligo ka na. Anito nang makapagsuot ng damit at tumarap sa kanya. Saka ito pumanhik sa walk-in closet at nang magbalik ay may bitbit na. Here, use this. Ano yan? Alam niyang damit iyon, kulay asul na parang pamilyar sa kanya. Damit mo, magkakasya pa naman siguro sa'yo ito. Sinuyod nito ng mapanuring mga titig ang kabuuan niya. His eyes settled on her breast. Sa kanya napagtantong nalihis pala ang suot niya at may na-expose na bahagi noon. Pasimple niyang inayos ang damit at iniiwas ang mukha. Alam niya na nagkulay ubas na siya sa hiya pero ang damuho ay tumawa pa. I still know your size. Naalala pa rin ng mga mata at mga palad ko. Batid niya, double meaning iyon. May sexual connotation na mas nagpasidhi sa kilabot na nararamdaman niya. Sa halip ay pinagdiskitahan niya ang damit. Kanya nga iyon, kundi siya nagkakamali ay kasama iyong naiwan sa apartment niya. Bakit naririto? And this one? Anitong itinaas ang isang kulay itim na lacy underwear. Kasya pa rin sa dalawang umbok mo. Same old Harvey, mahalay ang bibig. Okay pa naman ang suot ko. Instead na guluhin ng utak ay sinabi niya, Janine, bakit pa ang tigas ng ulo mo? Sa tonong nahihirapang paliliwanagan siya ay wika nito. Kahapon pa yung suot mo sa sementeryo. Tiniis ko na nga lang ang amoy mo kagabi. Otomatikong napatuwid ang titig niya dito. Tumabi ka sa akin kagabi? Magkatabi tayong natulog? Yes. Walang kaabog-abog nitong sagot. This is our room, remember? We used to sleep together. Not just sleep, Janine. We did more than just sleeping. Nanuyo ang lalamunan niya sa sinabi nito. Immoral iyon lalo na sa taong may pananagutan na. Ang sagwa mo, ano na lang ang sasabihin na... Boyfriend mo? He immediately cut her off. Pumalit ang yamot na ekspresyon sa mukha nito. Naging matiim ang mga titig. No? His stare suddenly became dangerous. Saan ba nagagaling ang biglang pagsambulat nito? Are there others after me? Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Umatas naman siya sa bawat paghakbang nito. Nababaliw na ba talaga ito? Hanggang sa sumayad ang likod niya sa dingding. She was trapped. Harvey, ano ba? Sa pilit pinatatatag na boses ay wika niya nang nasa mismong harapan niya ang lalaki. Malapit na. Nasasamyo niya ang sabon at shampoo na gamit nito. Nakakaliyo, nakakabahala.
Ngunit ang mas lalong nakakapanindig balahibo ay ang gahiblang distansya na lang nila ni Harvey. Ngayon, ang pagsigid ng katotohanan na nagsosolo sila ni Harvey sa loob. Hindi sinasadyang nag-flash sa kanyang utak ang mga may init na tagpo noon. Right on that very same bed. Ngunit sa kama ding iyon, niya nakita ito at si Megan. Are there others after me? May diin na sa boss nito, habang ang isang kamay ay nakabakod sa gawing mukha niya, habang ang isa ay nakatukod malapit sa bewang niya. Nanigas siya nang mas ilapit pa nito ang mukha sa kanya. In an instant, dinaga siya ng di mawaring kaba. Ang tiyan niya ay halos bumaliktad sa revolusyon. Natabunan ang masakit na memorya. Nais niyang alisin ang mga titig but she ended up looking at those lips. Mga labi na ilang beses nang umangkin sa kanya. Humalik hindi lang sa mga labi niya pero sa lahat ng parte ng katawan niya. She castigated herself for allowing those butterflies roam around her stomach. Tila hinahalukay ang sikmura niya hindi dahil nasusuka siya kundi dahil nakikiliti siya. But she had to break out from this spell. Ano naman sa'yo kung meron man? Ano bang pakalam mo? Napaglabanan niyang salubungin ang mga mata nito kahit pa nga nakakapanghina ng tuhod ang matiim nitong mga titig. May pakialam ako. We have a daughter. At kung sino man ang kalantari mo lalaki, ang anak natin ang unang-una mong isinaalang-alang dapat. Ang kapal din ang mukha mo. Talaga? Makapal? Naramdaman niya na lang ang pagdampi ng labi ni Harvey sa kanya. I'll prove to you na makapal nga ang mukha ko. He murmured on her mouth. Napalunok siya nang masamyo ang mabango at mainit itong hininga. The feeling of his lips almost brushing her is more than she could handle. Lubayan mo ako, Harvey. Weakly she said. Napapagod bigla ang pakiwari niya. Yet he just smirked. Really? May kasama na iyong pagdantay ng daliri sa pisngi niya. He is seducing her and she is afraid she will fall into his trap. Because right now, her defenses are beginning to falter. Little by little. Sinisalaban ang kanyang katawan pero kailangan niya magpakita ng tapang. Ngunit ang lahat ng anumang pagtutol ay napinid sa magkalapat na ngayong mga labi nila. Mas diniinan nito. He was not exactly kissing. He is teasing her. God, napipikon siya sa sarili. Natutupok siya. All fibers, all her being were suddenly awakened. Bago pa man lumala ang sitwasyon ay mabilis niya itong naitulak. Ang baba talaga ng tingin mo sa akin ano? Akala mo siguro kagaya ko ng dati na haplusin mo lang ang dulo ng daliri ko'y bumibigay na ako. Tinitiis lang kita ha? Dahil gusto kong makita ang anak ko pero hindi ibig sabihin noon ay basta-basta na lang akong titiklop sa'yo. Ilang sandali ding natigilan si Harvey. Nagtagis ang mga bagang mito. Nagulat na lang siya nang pagbabayuhin ni Harvey ng malakas ang pintuan na ikinapikit niya. Shit! Shit! Kumpara saan ang sunod-sunod na pagmumura ay hindi niya alam. May binasaling ang pride. Saka nito itinukod ang dalawang palad sa pinto. Sa laki nito at sa liit niya ay para na siyang nababakura ni Harvey. Ang hininga nito ay direktang tumatama sa mukha niya. Janine! Paos ang boses nito. Tila napakalungkot at may pangungulila. Kay daling nagbago ng emosyon. Bakit ba tayo kailangang humantong sa ganito ha? Sarili mong tanungin mo. Nang akmang hahaplusin nito ang mukha niya ay kaagad siya nag-iwas. The minute na magpapagapi siya, alam niyang magiging bihag na naman ni Harvey ang puso niya. She had to constantly remind herself, this is Harvey, sanlibong sinungaling at manggagamit. I didn't do anything wrong. I don't care whatever happened before. Malakas niya itong itunulak ngunit bakal sa tigas. At bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang ay naitaas na ni Harvey ang baba niya at kinuyumo siya ng halik. The moment na naglapat ang mga bibig nila ay automatikong nasindihan ng init sa katawan niya. God knows how much she missed his kisses. Ganito pa rin ang epekto ni Harvey sa kanya. Yung tila pag-aari nito ang mga labi niya. Pinipilit siya nitong pasunurin sa ritmong nais nito. Bakuran mo sarili mo, Janine. And when she did nothing than to hold on to her sanity, she heard Harvey growled. Tila na po frustrate. She caught his eyes. Nandoon nangangarin at ang tila pagsusumamo na tumbasan niya ang intensity nito. But she knew better not to. Kahit tupok na siya. Ang puso at ang kaluluwa nais nang bumigay sa mga advances ni Harvey. Naiiyak na napufrustrate siya dahil nahahati ang puso at utak niya.
Naramdaman at nakita ni Harvey ang mainit na likidong naglandas sa pisngi niya, kaya napahinto ito sa paghalik sa kanya. Taimtim na tinunghayan ang mukha niya. Kaagad na lumambot ang ekspresyon at napaatras ng bahagya. Dalhin mo na ako sa anak ko, please. Sunod-sunod sa pag-agos ang luha niya. So Harvey naman ay hindi malaman kung paano siya aaluin. Nagmamakaawa ko sa'yo. Unti-unting lumaki ang distansya sa pagitan nila. Ilang mararahas na buntong hininga at tuluyan na siya nitong niluboyan. Kumain na muna tayo. Wala silang kibuan ni Harvey habang magkatabi sa sasakyan. Kinain ng kanya-kanyang isipin ang bawat isa sa kanila. Si Harvey ay seryosong nakatuon lang sa kalsada ang pansin. Siya naman ay sa labas ng bintana nakatingin. Kanina habang magkaharap sila sa mesa ay napapansin niyang may gusto itong sabihin pero hindi matuloy-tuloy. Anong paborito niyang pagkain? Si Harvey na din ang bumasag ng nakangingilong katahimikan. Marami. Hindi naman siya mapili. Kahit gulay okay sa kanya. Laruan? Yung daddy niya. Bigay ng ninang Lynette niya. Mahilig din siyang magkunwa-kurwaang tea party. Allergic ba siya? Hindi naman. She is a very healthy baby. Sinigurado ko iyon habang ipinagbubuntis ko siya. Matalino din siya. Nagmana siya sa'yo. Katahimikan. Nakita niya kung paanong mariing napapikit si Harvey at kung paanong gubitiw ang ugat sa mga brasong nakahawak sa manibela. Nahirapan ka ba? Medyo. Kasinungalingan. Muntik na siyang makunan, kaya si Adi ay miracle baby niya. Nandoon ang pag-aalala sa mga mata ni Harvey, yung tila pagsisisi at wala ito sa tabi niya ng mga panahong iyon. Bakit mo ako iniwan? Ako pa talaga nang iwan? Sumbatan ba ang gusto nito? Janine. She could sense longing in his deep baritone voice. Bakit si Bon noon napakadali mo siyang patawarin? Sagad hanggang buto ang pagmamahal niya dito kaya ganoon din kahirap. Ngunit bago pa makasagot ay naagaw ang atensyon niya sa pinasukan nilang entrada ng village. Anong ginagawa natin dito, Harvey? Napuno siya ng pagtataka. Si Janine, nang sa mismong bakuran ng mga alkala sila pumasok ni Harvey. Kapansin-pansing may isa pang sasakyang nakahimpil sa carport maliban sa mga sasakyang ginamit ni na Sheila kahapon. May mahalagang pag-uusapan tayo. Inalis nito ang seatbelt sa katawan at akmang dudukwang sa kanya ngunit mabilis niyang napigilan. Fine. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya at bumaba at mabilis na lumipat sa side niya at pinagbuksan siya ng pinto. Harvey and I are here already! Masaya informa ni Sheila sa kung sino mang nasa loob. Nasa main door ito at nakangiting nakatingin sa kanila. Ina-expect ba silang darating na magkasama ni Harvey? Pero bakit? Mukhang ang saya ni Sheila. Hindi tuloy niya napagtuunan ng pansin kung gaano na-miss ang tahanang ito. Adi, Mom and Papa are here! Mula sa loob ng bahay ay patakbong lumabas ang kanyang anghel. All smiles. May hawak pang bagong-bagong laruan at napakasaya at napakaaya ng suot na damit na halatang bago din. Adi! Patakbo niyang sinalubong ang anak at kinarga. Buong pananabik na niyapos at pinagahalikan sa mukha ang bata. Mama, daming kiss! Namiss ka lang talaga ni Mama, anak. May new toys po ako. Binili ni Papa. Tama ang hinala niya. Binubusog na kaagad ng ama nito ng mga material na bagay ang anak nila. Ang ikinatatakot niya lang ay baka mahumaling pa si Adi kay Harvey. Kesa sa kanya, nakita niya kung paanong kumislap ang mga mata ng anak habang itinataas at ipinagmamalaki ang bagong laruan. And the way she uttered the word Papa, it was so perpetual. Mama, tabi tayo mag-sleep mamaya. Yes, baby. Hindi na kailanman aalis ang mama. Napadako ang mga mata niya kay Harvey. May kung anong kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa kanilang dalawa ng bata. Nakita niya kung paanong gumuhit ang saya sa mga mata ni Harvey. Saka ito dahan-dahang lumapit sa kanila. Can I? Inilipat niya ang anak sa mga braso ni Harvey. The moment na nasa mga bisig ni Harvey ang anak ay lumambot ang ekspresyon ng una. Niyakap nito ng mahigpit ang anak. Harvey cried as he gently kissed Adi on the forehead. It was such a touching moment. Imahe ito ng ama na nangungulila ng labis sa nawawalang anak. Oo, at naroroon pa rin ang hinanakit sa puso niya pero mas nangingibabaw doon ang awa sa lalaki. Hindi niya ito dapat alisan ng tsansang maging ama sa anak nila. Ang gusot sa pagitan nila hindi dapat nadadamay si Adi.
Bahagya siya lumayo sa mag-ama para magkasulungan ng mga ito. Ngayon nga ay tila wala na ibang tao sa mundo para kay Adi maliban sa papa nito. Kung nakita mo lang sana si Harvey kahapon, your heart would melt. Halos ayaw nang bitawan ng anak niyo. He cried a lot. Well, he always cried because of you. Many times, Jenny. Kaya lang kailangan kanyang kitain kahapon. Kailangan kanyang makausap ng masinsinan ng kayula. Sheila, ang dami kong hindi maintindihan. Minitaan siya ni Sheila. Because you chose not to listen well. Lalo na ito. Turo nito sa gawing dibdib niya. Hindi ito ang Jenny na kilala ko. What happened after all these years at nakuha ni Harvey ang loob ng mga alkala? I know you're confused, but I guess kayong dalawa lang ni Harvey dapat na nag-uusap ng lahat-lahat. As for us, we can only stay at the sideline to support you all the way. Gaya ng ginawa mo sa amin ni Von noon. Nagpatiuna na itong bumanhik. Nag-iwan ng tapik sa kanyang braso. Papa, I missed you. Parang piniga ang puso niya sa pangungulilang nakabahid sa munting boses ng anak.